Ay. Di na nga tayo naliligo, pati yung tangke natin madumi pa. Pagbago kasing gulong, ang sarap niyang i-wiggle. Tapos tayo mga 100, 200. Sabi tayo nagtitipid. Pwede masyado mainit yan. Yung mga medyo ano to, titanium XSR 900. Nung sinakyan ko parang sakto-sakto sa mga singit ko. Masarap yung banking. Dira lang banking pero sarap. Hindi talaga ng Pirelli engine. Diba hanggang hindi pa rin napupudpud oh. Pati dito di napupudpud kasi nagbabanking. Diba mo itong helmet? Tawa ko. Magandang hapon mga kaibigan. Nagbabalik po niyo po lingkod Dante and Ride. Gamit ulit natin itong si The Mean Green Machine mga kaibigan. Pupunta tayo ng Danghari. At may dadaanan lang ako. Tapos mamaya titid na ako, mapagbermosa kami, kakain, kakape o whatever. Ito to, samahan nyo ako sa aking biyahe ngayon. At medyo nakaka-stress talaga, grabe. Napakahirap talaga. Yung mga bagay talaga na dumating sa ating buhay na di natin inaasahan, na ganun pala ka-stress, no? Na hindi tayo handa. Kaya tayo maging matapang at maging makajos at matibay. Hindi tayo padadala sa mga problema. Lahat ng problema ay may solusyon mga kaibigan. Huwag tayo magpapaka-stress para tayo ay sumaya. O diba? Kagaya ito, masaya tayo kasi okay na si Z900. Bumalik na yung kanyang sigla. Di katulad dati na jerky at na parang nabibilaukan. Ayun, ang lakas ng makina na ngayon. Lakas. Pero mamaya natin unahan to kasi nasa kurbada tayo eh. Medyo delikado. Masarap. Masarap talaga pag naka low gear. Yung ano niya, yung sigaw niya, saka yung power niya, kakaiba, intense. So ngayon mga kaibigan, suot natin ang ating Revit na jacket na napakaganda. At ito ating Komini na gloves, saka ito ating Komini na boots na waterproof. Yan, nagamit kayo sa Baguio. Napaka-solid, hindi pinasok ng tubig yung pako. Kahit malamig, walang lamig. Para tayo nakapagpagas, 1 bar na lang tayo. Sarap talaga pag nasa kondisyon yung makina, saka alam mong bago yung gulong mo, diba? Hindi ka magalangan. Oh, tagal pa na ito, 78, 77, tagal pa ng pila. Oh my god, hindi tayo para nasa lilim. Nakalimutan natin Shell, papagasa na tayo ron. Halimaw talaga, naka-road lang tayo nyan. Paano pag nag-sports pa tayo? Sinadya ko talaga ganitong oras yung ride ko kasi dami akong ginawa kaninang umaga. Alas 3 na ng hapon at wala pa masyadong mga sasakyan. Saka medyo di gano'ng kainit. Sarap mag-ride. Saka pag mataas ang sikat ng araw, kahit alas 3, alam mo kakapit sa gulong. Kaya sa tagulan, mag-aalangan ka, baka dumulas, di ba? Woo! Woo! Mabuti nabawas-bawasan tayo dito sa Z9 dahil nag-okay na yung kanya fuel pump assembly. Nalinis natin ng todo, no? Oh, kasya ba tayo? Ay, mga kasya naman. Ay, sumalubong si kuya.
Ay. Sana maging smooth na. Siguro nagtataka ako, kaya siguro ganun kadumi yung filter ko, kasi napacheck po ako sa isang gasolinahan na alam mo yung kaka-refill lang. So pagkaka-refill lang, natanggal yung pagkakatining ng gasolina, lahat ng dumi umibabaw. So nung humihigop siya ng gasolina, marumi na higop na napunta sa aking tangke, diba? Kaya para sa akin, pag meron kayo nakita na nagre-refill ng gas, na yung mga truck nila, yun, mawawala siguro yung pagkatining nun, mabubulabog yung mga dumi. Kaya pag umigop ng gasolina yun, kasama pati dumi niya, diba? Di na nga tayo naliligo, pati yung tangke natin madumi pa. Joke lang. Ito po lang tayo third gear dito. Nakakatuwa kasi medyo ang dali-dali niya kasing igewang-gewang, no? Iiwas sa mga lubak kasi bago yung gulong. Op. Pero ingat lang tayo kasi hindi ADB 116 dala natin, which is yung ating daily. Pag medyo napahinto tayo sa alanganin, kunyari may hukay, medyo mas mataas o mas mabigat, yung muscle memory natin pang ADB, hindi naman tayo naka ADB, pag ganun nga nangyari, posibleng bumagsak tayo, na wag naman sana. Stoplight, grabe, tatagal ng mga bilangan yan, wala naman tayong magagawa. Masyado kong nalalakas sa makina nito, at feeling ko ang ingay niya, napakabulabog niya, kaya medyo mahihain ako sa pagpiga. Pero hindi dapat kasi iba yung motor mo. So siguro naintindihan na nila yun, talaga maingay siya at malakas, na hindi pwede na, alam mo na gentle lang yung patakbo, kasi hanapin talaga ng makina yung aggressiveness na pagpiga mo sa throttle, kasi ganun daw talaga siya, nasabi nila. Pero para sa akin, kung ano yung takbo ko sa ADB, sa mga ganitong kalsada, diba, sa mga service road, na matraffic, ganun din yung aking bilis. Binibilisan ko lang pag open at wala mga sasakyan, pwede bumilis. Pero pag mga ganito, yun, parang ADB lang ang aking facing. Nagbayad na pa kayo ng tuition? Ayan, napatingin ako sa eskwelahan, naalala ko, bayaran na ngayon, pati bukas. Mabuti, napagbayad na si Mrs. So safe na tayo. Dito tayo ngayon sa Molino Road, papunta doon sa may kanto, doon sa may SM Molino. Then kakaliwa tayo ng Hari, at enjoy lang natin tong makina ng Z900. Kahit sabihin yung Z900 lang to, napakabilis niya, saka napakagaan niya, at napaka-smooth. Napaka-smooth kasi nasa kondisyon, nalinis yung mga filter, kung ano-ano, bago yung gulong, diba? Pag bago kasi yung gulong, ang sarap niyang i-wiggle-wiggle, kesa pag put-put na yung gulong mo, parada mo, parang hirap niya i-banking, ang hirap niya ganito. So kailangan talaga, pag yung gulong mo nasa tama yung pressure, yung kurbada niya maganda. Pero pag flat yan, nakaganyan. Kaya pag magbabanking ka o magwiwiggle-wiggle ka o kurba ka o gegewang-gewang ka, marada mo para medyo mahirap. Nandito tayo ngayon sa Great Wall of Molino, na pagkatagal-tagal ginawa, at sa wakas na ayos din nagagamit. Ito yung Molino Road, yun, Molino, SM Molino, yung makita yung food court dyan ako tumatambay minsan. Pag ako yung nagkaka-anxiety, tumatambay ako dyan sa hapon, tuwing linggo nanonood ako ng libreng banda, libreng performance. Upo ka lang dyan, hindi ka na bumili ng pagkain, at pababa na tayo, tapos kakaliwa tayo ron. Ito na yung napili kong daan kasi para maiba-iba naman, kesa dun sa crossing, nakakasawa na paulit-ulit na lang dumadaan dun. Hindi tayo kakaiba, may thrill, no? Minsan talaga kailangan nating baguhin yung sistema, yung ating nakagawian, para maiba, ma-reset. Nakaliwa tayo rito, hintayin natin. Tara, baka pwede na yan, let's go. Punta tayo sa kabila. Padaan na kayo ng tricycle, tapos sakit tayo bumirit. Iarurot ko ito mamaya, titignan ko kung ano,
Medyo opya. Pero papagas pala tayo, no? Sige, ikot muna natin doon. Pero baka maubusan tayo ng gas. Hindi kaya? Sige, idaanan natin dito. Hindi, malapit din doon eh. Pwede na. Sarap. Hop, red patching. Kaya, kinakaya. Kaya ikot na natin dito. Ayun. Shell. O dito, meron tindahan na mga motor, yung Yamaha. Pagas tayo. Pagas tayo mga magkano ba? 100, 200. Masyado tayo nagtitipid. Boss, 500. Yung premium. Ano yun? B-Power. Wala kayong 97? Wala. Sige. Ito. Okay. Okay lang. Wala mo po. Testing mo lang. Pag mainit, sabi mo sa Okay, di masyado mainit yan. Di masyado mainit. Parang Z1 eh, no? Oh. sabi ni Sir. Parang Z1. Di medyo ano to eh, titanium. Ay. Parang 1,000 na, no? Oo, 1,000. Parang 1,000 na, pero mas maganda fairing nun. Mas bulky. Z1? Oo. Mas maganda yung dito nun. Sayang may pag ganun dun, oh. Na fairing. Ayun, nagkakalit ko kanina ano eh. Ha? H2. Sa H2 naman. Naman kanina. Oo. Ay, mas malaki yun. Mas malaki talaga. Mas halimaw. Pero mas maganda H2R. Ay, H2R sporty. H2R. Oo. Mas mabilis yata sa lahat dun eh. Ay, oo, sa Kawasaki lineup. Sama sa akin, no? Oo, sa lineup, H2R. Discount tayo sa na. Bakit pwede Sir? Thank you. Sige, boss. Salamat. May discount pa tayo. Mababa mo kayo Sir. Bisa natin, baka hindi natin maabutan. Actually, pupunta ako yung misis ko. May tawiran pala rito. Hintayin natin maging maluwag. Dahil mahirap na. Hindi tayo yung babasta-basta lang. Dito tayo sa Yamaha na dyan, yung mga big bikes dito sa Medang Hari. Nakapunta na ako dyan. O tara na. At gustong gusto ko yung dyan, yung XSR 900. Nung sinakyan ko, parang sakto-sakto sa mga singit ko. Sakto-sakto, sarap upuan. Parang gaan-gaan niya. Parang kontrolado mo yung motor. Kasi ang sikip nung niya, nung sa pagitan ng hita mo. Pag ikay nakaupo, saka di gaano mataas kasi nga yung clearance dun sa pagitan ng hita dito sa upuan, di gaano malapad. So mas lalong nakaka-stretch sa sahig yung mga paa mo. Dito na tayo sa aking pupuntahan at hinihintay lang ako. Napakainit. Dito tayo sa may lilim. Ito yung motor natin, napakagaan at bagong gulong. O diba, ganda pa na ating AC Project exhaust, saka yung ating Lazada Racing na side mirrors na napakasulit. Mura lang yan at wala akong issue dito. At pag ito ay nasira, edi bili ng panibago. Hindi naman siya sobrang mahal. So maghihintay lang tayo dito. Napakaganda ng motor ko. 4 keeps na yan. Ganda na gandang-ganda ako sa kanyang crash guard. Dami ng crash guard. Ito crash guard. Crash guard to pinitura natin kasi nagasgas. Crash guard. So safe na safe yung motor natin sa mga semplang. Yan, medyo madumi nga lang yung kanyang gulong kasi sa alikabok. So mga kaibigan, alis na ako rito at pupunta na kami ng Bermosa. Hey, pagod, nagbuhat ako ng bigas 10 kilo. 10 kilo nga ba? Parang hindi.
Parang hindi siya 10 kilo kasi napagod ako. Hindi lang 10 kilo yan. 20 kilo yata yun eh. Nauna na yata yung asawa ko. Hindi na makita eh. Yung motor to parang yung Royal Enfield. Oh, Royal. Oh, Royal nga. Sarap yung banking. Woo! Di na lang banking pero sarap. So ito mga kaibigan ay nalobat ako. At nandun pa yung misis ko sa ano sa stoplight, kaya eto nagpagasulit ako. Hintayin ko siya rito para sabay na kami kasi mamaya iwan ko yung aking helmet no sa kanyang Autobots. At kami kakain. At siya malilibre. At pagsha-shopping niya raw ako. Kaya antayin natin siya kasi siya yung magbabayad, diba? Init. Ito nakago, baka nandyan na siya. Pero kung wala pa, hinto ko muna tong recording. Yun, ganda na ano, Toyota Ativac. Gandang ganda ko dyan, para siyang Honda. Basta yun na yun. Honda City, yun, Honda City pa. Honda City. Ang kulit. Pero maganda siya, HEV pa. Ano yung meaning na HEV? Hindi, ewan, bahala na. At ito, tonto ako sa aking side mirrors na mura-mura. Pag nasira, edi palit pa ng panibago. Hindi naman ganun kamahal. At napakaangas niya. Hindi siya mahirap ayusin. Yan, no? Flip. Yan, medyo lumuluwag nga lang, kailangan mo ng susi. At ito, yung inyong lingkod na napaka-pogi pag naka-helmet. Pero pag nakatanggal ang helmet, bahala na kayo sa gusto nyo. Yan, saka napakakinis na Andis Z9. Pag binenta ko to sa market, mag-uunahan yung mga buyer kasi ito yung pinaka-fresh, pinaka-matibay, no? Huwag nyo nang isipin yung fuel pump filter na natural yun, natural na nasisira yan, natural na dudumihin yung mga filter. Pero ito yung pinaka-fresh, bago pagulong, hindi madapuan ng langaw at ng anay at ng mga mang-aagaw. Mas alago ko pa kaysa sarili ko, mas pinapaligo ko pa to kaysa aking sarili. Ito tatanggalin ko to kasi ito yung napaka gandang cellphone holder na Lazada Racing. Kaya naman pula yung pinili ko kasi para bagay pula. Nagka-quad lock sana ako kaso wala silang pula, kaya nag Lazada Racing na lang ako. O di ba? Hanggang ngayon wala pa rin siya. At ako hinainitan na rito. Naka Revit na minsan ko lang gamitin na pag sinipag lang ako, doon ko lang sinusuot. Pati ito minsan ang guwantes ko na napakaganda. Ito na, dito na yung misis ko, nasa likod. Medyo nauna lang, hintayin ko na lang siya. Dahil ang bagay niya magpatakbo at medyo traffic. Antay-antay natin siya na dito sa likod. Dito tayo sa likod, antayin ulit natin siya para sabay kami. Yan na siya. So kaliwa tayo rito, dito ko siya antayin. Pwede naman dito magantay. So dito tayo nagpark mga kaibigan. Ay, sinatin yung aking pantalon. Dito tayo nga sa Bermosa, isa sa mga sikat na pasyalan dito sa
Cavite Imus. Ayan. Ito yung misis ko na napakaganda. The love of my life. Ganda talaga ng Pirelli Angel. Diba? Hanggang hindi pa rin napupudpud oh. Pati dito di napupudpud, di kasi nagbabangking eh. Ang pinaka napapasikulan dito na ayaw ko ito, itong part na to. Parang siya naka-osling ganyan. Diba? Dapat sana ginaya na lang sa C900 na pag ganun. Ay sa Z1000 pala. Na pag ganun yung kanyang fairing no, para natatakpan to. Mas nagmumukha siya malaki. Kasi dahil dito parang nagmukha siya maliit. Kitang kita kasi itong radiator na which is ayaw ko. So yung kanyang brake calipers ganyan, dapat manasana parang Brembo na gano'n no? O inisin na gano'n yung itsura, diba? The rest maganda. Ito lang sa part na to medyo parang kitang kita siya, naked siya rito. Kaya pag tinignan mo sa gilid parang may kulang doon sa part na yun, sa may headers. Mas maganda nga sana itong fairing na to may gumano ng konti para natatakpan yan. Pero balang araw lalagyan ko ito ng cover. Tapos ito lalagyan ko ng extender para hindi tumatapon yung putik doon. So ayan yung misis ko sa kanyang mahal na baby dog. Iwan ko tong helmet pang sa Texas Roadhouse. Parang asawa ko asang maingay. Maingay na aso rito sa lahat na ng tinatahol. Pag may nakitang aso tinatahulan lahat. Ito na siya sumikat. Gagawa namin ang aso namin ikot hilo yan, ikot sa tahon kasi dami. So mga kaibigan, uwi na kami at nakain na kami ng masarap. So ganito na mga kaibigan ang ating vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-share, like, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag niyo po sana kalimutan i-hit ang notification bell at sabay magkaroon po kayo ng mga bagong impormasyon sa mga bago po natin mga videos mga kaibigan. Peace! Yeah.